Pariday ang grupo sa Al-Jalis Asali, the Good Companion, ikan sa Iligan City. Makaplagad kini sa Extension Avenue, Palao, Iligan City. Kanina, sura kanina. Then magsimula tayo sa 90. Surah Al-Imran. Pero Kung kaya ang magsimula grupo tayo ng sa 90. Al-Jalis Asali ng tumuluhan 19, start. Start at Tutuparan sa o bad sa mga kauban mga balik Islam. Alhamdulillah. So, kung nato, kalimutan ng atong pagpangayo o katahuran sa atong halangdon nga Mayor Tatay Akain, uban kang Vice Mayor, Buboy Akain. May hapon dia Vice Mayor. May hapon usap sa mga kapulisan. May hapon dia sa inyo siya, Alhamdulillah, o sa mga katauhan nga din, naminaw karong orasa. Alhamdulillah. Mga kaigalaan, suot, ano karon ng ilaing tumong tinguha, gawas lamang sa pagpaambit niya kaninyo, may tungod sa pagtungong Islam. Actually, dito kami, karon lang na nakita ninyo, kami dito taga every month, once a month ni mga nigari, aron lamang pagbukat impormasyon may tungod sa pagtungong Islam. Mga kagisunan, alhamdulillah, sa pagtusugdan ang mga mensahe nga dihatag sa atong mga suot ng mga balik Islam, ato sa paminawon ang pulong silabaw magahon nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala pinaagi sa original nga pinungan nga buong Arabic. Suot igala, mayroon ta nga mamalandong kita pinaagi sa pagbagbat sa pulong Arabic o paghubaron kini sa tungsun gapon nga balik Islam pinaagi sa pulong Tagalog. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Sa pangalan ng Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamawain. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang tanging relihiyon sa paningin ng Allah ay ang Islam. At yaong mga pinagkalooban ng banal na kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano ay hindi nagkaiba malibang pagkaraan. Dumating sa kanila ang kaalaman na nagbunga ng matinding panibugho sa kanilang pagitan. At sinuman ang di naniwala sa mga ayat kapahayagan ng Allah, katotohanan, ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. فإن حاجوك فقل أسلمت ووجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Kaya kung sila ay makipagtalo sa iyo, sabihin, isinuko ko na ang aking sarili sa Allah, sa Islam, at gayon din yaong mga sumunod sa akin. At sabihin sa mga naunang pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang na pagano, isinuko na ba ninyo ang inyong mga sarili? At kung sila'y nagsisuko, tunay nga na sila'y dapat nubayan ng matuwid. Ngunit kung sila ay magsisitalikod, magkagayon, ang nakaatang sa iyo ay ang tungkuling ipalaganap lamang ng malinaw ang mensahe. At ang Allah ay ganap na nakakikita sa kanyang mga alipin. إن
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Katotohanan, yaong mga di naniwala o di naniniwala sa mga ayat, aral, babala at tanda ng Allah at kanilang pinagpapatay ang mga propeta ng walang makatarungang dahilan at kanilang pinagpapatay yaong mga nag-uutos ng katarungan mula sa mga tao. Kaya ibalita mo sa kanila ang isang mahapding parusa. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sila yaong ang kanilang mga gawain ay nawalan ng kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sila ay walang matatagpuan makakatulong upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Yan po ang salitang galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating binasa sa banal na Quran. Una. Magandang hapon po sa lahat ng mga narito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngayon po ay ako po pala si Muhammad Didil, kawani ng Al-Jalis As-Salih The Good Companion Incorporated Islamic Information Center, isang lehitimong grupo ng mga Muslim na nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam na ating pong matatagpuan sa Barangay Palao, Quezon Avenue Extension, Iligan City. Ako po ay isang Ilonggo, taga Marbel, Coronadal, South Cotabato. At isang dating Kristiyano na ngayon ay isa ng Muslim. Marahil ay hindi lingid sa bawat isa sa atin na lagi nating naririnig sa mga kapulungan ng bawat pananampalataya o sekta ng relihiyon na sila ay nagsasabi na sila ang nasa tamang landas o sila ang tunay na relihiyon. Na siya namang ibabahagi namin sa inyo ngayon kung bakit ang Islam lamang ang tanging tunay na relihiyong ipinahayag mismo ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Una, dapat po muna nating alamin ano ang Islam. Mga kababayan, mga kaibigan, hindi po ako basta-basta nagre-reliyon o yayakap sa isang paniniwala na hindi ko ito pinag-aralan o sinuri man lamang, inalam kung anong klaseng reliyon o grupo o samahan ng mga reliyosong tao ang grupo na ito. Naway ganun din kayo mga kababayan dahil dito po nakasalalay ang ating kaligtasan o kaligtasan ng bawat isa. Wala naman siguro dito na basta-basta na lang pumasok sa isang reliyon o pananampalataya na hindi niya ito pinag-isipan o binigyan ng panahon sa pagtuklas at pagsuri sa mga grupo na nangangaral
tungkol sa paniniwala sa Diyos at kaligtasan. Ngunit mga kababayan, mga kaibigan, ano nga ba ang Islam? Ang Islam po, ito ay wikang Arabic na ibig sabihin ay ganap na pagsuko sa kalooban ng nag-iisang tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salitang Islam ay hindi po ito kinuha o hinango sa pangalan ng tao na katulad ng Kristyanismo, na hinango o kinuha sa pangalan ng tao na si Hesukristo. O di kaya ay katulad ng Budismo, na hinango o kinuha sa pangalan ni Buddha, na isang tao. Hindi rin po ito kinuha sa pangalan ng tribo, katulad ng Judaismo, na hinango o kinuha sa pangalan ng tribo ng Judea. O di kaya ay hinango o kinuha sa pangalan ng lugar, katulad ng Hinduismo, na hinango mismo sa lugar ng Indus Valley. Ang Islam po ay nag-iisang tunay na reliyon ng Diyos. At kaya naman, ang pangalan o ang katawagan nito ay kumakatawan, nagre-represent sa pangunahing panuntunan o formula ng relihiyon ng Diyos. At ito ay ang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katagang Arabic na Islam ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko. Total obedience, total submission to the will of God. At kaya naman, ang kahulugan o meaning ng salitang Islam na ganap na pagsuko ay ang Diyos po mismo ang nagbigay nito at hindi ang tao. At yan po ang kaibahan sa ibang pananampalataya o paniniwala o reliyon. Sinabi ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala na ating mababasa sa aklat ng banal na Quran na kanyang ibinaba sa kanyang pinakahuling pinili na sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada udu billahi minasyaitanir rajim. Wa man asanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Ang ibig po sabihin nito sa Tagalog, at sino ba ang nakahihigit sa relihiyon kaysa sa isang nagsuko, aslama o Islam, ng kanyang muka o sarili sa Allah habang siya ay mapagawa ng mga kabutihan. You see, mga kababayan, kung papansinin natin ang kahulugan ng reliyong Islam na ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos or total submission to the will of God, ay ang Diyos po mismo ang nagbigay nito at hindi ang tao. Yan po ang pinakamalaking kaibahan sa ibang reliyon. Ang tunay o matuod na reliyon ng Diyos, kay ang Diyos po mismo ang nagtatag o nagtukod nito at hindi ang tao. Ito po ang dapat nating bigyan ng batayan. Maging batayan natin o ebidensya upang malaman natin na ito ang tunay na reliyon ng Diyos. Ngayon, binigyan ko po kayo ng sample, no? Ang reliyong Islam ay galing mismo sa salita ng dakilang Diyos na ating mababasa sa kanyang aklat, ang huling aklat o ang final words na ibinaba niya sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang Islam lamang ang natatanging tunay na relihiyon ng Diyos. At katunayan, ito ay hindi bagong relihiyon na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kadalasang sinasabi ng mga tao na ang Islam ay nagsimula lamang
sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito po ay mali na pananaw dahil 1,500 years ago ay ipinahayag mismo ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man magduda ang mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, again, mababasa natin sa aklat ng banal na Quran. May ebidensya tayong batayan. Sinabi niya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakumul Islam ad-dinan. Sa araw na ito ay aking pinirpekto para sa inyo ang inyong relihiyon at aking kinompleto ang aking tulong para sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Quran chapter 5 verse 3. Ibig sabihin mga kababayan, kapag sinabing pinirpekto o kinumpleto ang relihiyon, ito ay dumaan sa maraming proseso. Meaning, nandoon na ito noon sa panahon ni Propeta Adam, sa panahon ni Propeta Noah, sa panahon ni Propeta Abraham, sa panahon ni Propeta Moses, sa panahon ni Propeta David, Solomon, at iba pang mga propeta. Lalong-lalo na sa panahon ni Propeta Jesus na anak ni Maria. Nandoon na. At ito ay kinumpleto na lamang ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang habag para sa sangkatauhan. Kaya ang tunay na reliyon ng dakilang Diyos ay hindi batay o ayon sa tao, kundi batay o ayon mismo sa Diyos. Kanina binasa natin, narinig ninyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna dinna indallahil Islam. Katotohanan, ang tanging reliyon sa paningin, sa pananaw ng Diyos na si Allah ay ang Islam. Binasa natin kanina sa banal na Quran. May ebidensya, may batayan. Inna din, ang katagang din ay isang salitang Arabi na kadalasang isinasalin o tinatranslate sa salitang reliyon. Ngunit ayon sa mga scholar o dalubhasa ng Islam, ito ay binubuo ng isang paniniwala at pamamaraan ng pamumuhay. Siya ang Diyos na lumikha sa atin, na kung kaya siya rin ang nakakaalam kung ano ang nararapat o nakabubuti na pamamaraan ng pamumuhay, way of life para sa atin na nakalulugod sa kanyang paningin. At yan ang Islam lamang. Kaya kung tayo ay tunay na naniwala sa Diyos, dapat paniwalaan natin anuman ang kanyang kautusan, anuman ang kanyang sinabi, ay dapat isabuhay natin ang mga kautusan at batas ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng reliyong Islam. At sino man po ang isinasabuhay niya ang pananampalatayang Islam o ang ganap na pagsuko sa kalooban, sa kautusan at batas ng Diyos, siya ay tatawaging Muslim. Kaya ang salitang Muslim, mga kababayan, ito ay hindi salitang tribo ng Maranao, tribo ng Tausug, o tribo ng Maguindanao, o anumang tribo dito sa Mindanao, o anumang tribo sa buong mundo. Ito ay salitang Arabic. Ang salitang Muslim, ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay ang sino man, kahit sino, ay nasumusuko, kahit sino, na isinusuko niya ang kanyang buhay, sumusunod at tumatalima sa kalooban, kautusan at batas ng Diyos, siya ay tatawaging Muslim. Yan lang po mga kababayan. Pinahayag ko lang sa inyo kung ano ang Islam at ano ang Muslim. Ito ay upang magkaroon kayo ng dagdag kaalaman sa relihiyon ng ating mga kapatid na mga Muslim na nandito sa Mindanao. Wala pa tayo dito sa Mindanao. Ibig sabihin mga kababayan, ako po ay isang Ilonggo, taga Coronadal South, Cotabato, Marbel, at ang aking ninuno
ay taga Iloilo, Ilonggo. Kaya kung ikaw ay Cebuano, taga Cebu ka. Ang iyong lahi ay galing sa Cebu. At ang nandito sa Mindanao ay ang mga tribo ng Maranao, Maguindanao, Tausog, Mangyan, Bilaan, Tibuli, at marami pang iba na nandito na noon pa. At ang kanilang reliyon ay Islam. Sila ay tinatawag na mga Muslim. Kaya dapat natin itong isaalam-alam bilang kamalayan, bilang awareness sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan bilang pagkakaunawaan at pagkakaintindi natin bilang mga tribo-tribo. So yun po, ito po ay bilang awareness na rin sa atin at bilang katulong natin ang mga kapulisan na mayroong programang kasambayanan. Ang ibig sabihin ng kasambayanan, kapulisan, simbahan, at pamayanan. Na dapat ay magkaroon tayo ng pagkakauna-unawa upang walang gulo. Nandito ang mga kapulisan, sila ang katulong natin sa pagpalaganap ng kapayapaan. At ganon din ang tema ng reliyong Islam na ipalaganap ang katahimikan, kapayapaan, kadalisayan, katiwasayan ng pamayanan, ng komunidad natin dito sa isla ng Mindanao. Naway nagkaroon po kayo ng dagdag kaalaman sa maliit kong binahagi sa inyo na mensahe. At hanggang dito na lamang ako dahil marami pang susunod na tagapagsalita. Wakil dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Sa muli, binabati namin kayo sa pangdaigdigan pagbati ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala, biyaya ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala naway suma sa inyo. At ang kasunod natin na tagapagsalita, Sukran, brother, alhamdulillah. Siguro mga kailangan, ang katangyang mga ihatag niya kaninyo ay tungkol sa mensahe sa Islam, ay tungkol sa Islam, tungkol sa Muslim. Masimatumba. Bisan to, Tagalog to, kay di na siya pwede mag-istorya. Masaya, Tagalog ang iyang pinulungan kabilang. Now, mga kailangan, na atong usa ka igsuot, usa ka kapulisan, alhamdulillah, may hapon dia Sir Gabriel Toriano. May hapon na Sir, base ko na kay pa-update Sir sa kamay na lang na itungkol sa programa Kasimbayanan. Okay, alhamdulillah. Okay na daw. Alhamdulillah, siguro tinaw kayo itong pagpahayag sa tugsoon, may tungod sa Islam, may tungod sa Muslim. Kung atong lantahon, ang Islam di ay nagpasabot din ng pagtugyan sa tinuod ug bugtong nga Dios. Muna ito'y pasabot sa Islam. Literally, submission. Muna sa'y totally meaning sa Islam nga religion. Kung ang Muslim, siking sa katong tao mutugyan sa tinugbugtong nga Dios, mapato siya ang pasabot sa pulong Muslim. Alhamdulillah. Kaya atong tawgo ng atong ikadua nga mamulong. Atong suod si Brother Ustad Mike Tarusan sa iyang manindot na mensahe tungkol sa Islam nga pagtunan. Ustad. Okay, dagang salamat ng ating paila, Brother Abwat. So, mayong hapon, initaw, aniosab kami sa mga pagpadayon sa pagpabot sa mensahe nga gikan sa nagdalang kanato, nga aron kita magkasinagdanay, mahibalaan nato unsay kamatuoran, mahibalaan nato unsay dili angayan nga pagasaguton, mahibalaan nato kung unsay angayan nato nga ikinabuhi. Kaya, si Kristo, nga kung atong tanahon ang Biblia, Juan 8:32, nagingon siya nga, pangita ang kamatuoran,
Kaya ang kamatuoran mo'y makahatag og kagawasan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 to 22, so taan ninyo ang tanan, sagupang mayo o gisalikway ang dautan. So mga igsoon, nga dalay ko ng labang makagahong nga kita ganog panahon nga nagkakita-kita kita din maong dapit uban sa pagpanginabuhi o inubanan pa gyud sa pagpaabot sa mga mensahe sa Dios ug labing maayo kini nga atong pagabuhaton kaysa ang diablo maoy mo sulsul kanato mo'y hinungdan nga ang atong lugar nga dili magmalinawon. Mga igsoon, ako po ang membro sa Salam Police Advocacy Group bilang National Coordinator o kauban na ko ang mga kapulisan sa mga kami nagtimbayayo ngay kami sa pagsumpo sa mga buhat nga dili maayo. Dili maayo sa atong sigkatao, labaw sa tanan, dili maayo sa pananaon sa Dios. Busa igsoon bilang alagad sa labang makagagahom Allah nga among ipamatud-an nga kining among pagani dinhi dili kini pagbiay-biay, dili pagbiay-biay sa usa nga reliyon o pagkamay, kundi ang amo lang katuhod nga maipabot namo kung unsa gyud ang tinuod. Kay sayang lang ang among panahon nga magatindog kami dinhi sa maong dapit. Minsan nainitan, minsan naulanan, pero ang among ipamulong dili day makatawog kayuhan sa tanan o sa katawhan, ay pamaghilom na lang kay di pa ta makasala. Pero nakasiguro kami tungod kay kami bisag layo ang among gikagikanan uban sa iligan so asa nga dapit miabot kami dinhi aron lang namo may paambit may padayag ang tinuod nga angayan nato nga sagupon nga mga pagtulunan. Ikaduha, nilipot sa Salam Police Advocacy Group nga among gi pamatudan nga kami nga labag kami sa mga buhat nga dautan. Nga dili lang among kaugalingon among giatiman, lakip kamo, mamuslim man o makristyano, apil kamo sa amo ang duty nga bilang ispag nga og mopod ang trabaho sa Islam. Trabaho sa relihiyon nga Islam o gimando kanamo nga kailangan kita makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasan. Mao kini ang madungog nato sa mga kapulisan sa ilang gipatugtog, no? Sa diya nga mag-flag racing sila. Kung makadiyos ang pag-usapan, siguro kanunay na ninyo na dungog din ang ginaasoy may tungod sa pagkabalaan sa Diyos, kinahanglan alagaran ng Diyos, simbahon siya, mahalon siya, sundo lang niyang mga kamanduan, o dagto kita mangayog tabang, mangayog kapasayluan, o inubanan sa gingo nga pagtuo nga matuod. Makatao, mauhusab kining among gitrabaho. Sa Islam, kung makataong pag-usapan, talaga naagid na. Nga naman, ingon ni Propeta Muhammad ang kalinaw malaka niya, man ra'amin ko mungkara, falyugayiru biyadi. Pailam niya stati, pabilisani, ilakhiril hadith. Matud niya, nga kung adunay nakita ninyo, kinsa man ni siya, mga tao, unsang klaseng tao, nga tanang tao, basta magabuhat og dautan, matud niya, kung doon na kamoy nakita nga tao nga magabuhat og dautan, falyugayiru biyadi. Santa, pinaagi sa inyong kamot. Badlungon daw nato, pinagi sa atong kamot. Apan kung dili nyo kaya badlungon, pinagi sa inyong kamot, pabilisani, bisa naman lang pinagi sa inyong pulong, mga advice, pahinumdum. Apan kung dili ninyo kaya sa pagsulti nga to kanila, pabikalbi, bisan isa puso na lang, ipangayo nimo sa Dios nga giyahan ang maong tao nga nagbuhat og dautan. Nagbuhat og dautan sa iyang kaugalingon, nagbuhat og dautan ngadto sa iyang sigkatao, labaw sa tanan sa pananawon sa Dios nga dili gayud kahimutan ang iyang buhat. Ang buhaton daw nato atong ipangayo sa kaytas-an nga giyahan siya sa Dios. Mao kana ang pinaka mahuyang nga pagtuo nga para lang mailingkawas kita, maligtas kita sa adlaw sa paghukom nga pagapangutan-on kita kung ato bang ipaabot ngadto sa mga katawhan ang matuod. Gani ang Biblia, Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 17, ngadto sa 19, nagkanayon. Ang tao nga nagabuhat og dautan, kung inyo lang kanang ginasudong, gipasagdan lang ninyo, kung maabtan siya kamatayon,
kamoy pagapaninglan sa iyang kalag. Apan kung inyo silang gisuginlan, gipatinaw na ninyo ang mga maayo nga kining kamatuoran, wala sila magpatuo, nagpadayon sila sa ilang pagkamasupilon, luwas na kamo. Dili na ta pagapaninglan. Sa mao gyapon gipangulong diri sa Islam, na inga na gihapon nga pagka pulong nga kung kita nakapamulong na sa mga tao, gi-advise na nato sila, di gyud mo to, magpadayon sa ilang pagkamasupilon, pagbuot og dautan, dili na pagapaninglan ang matagusakan nato. Kaya kami ni ari diri. Kay dili mi gusto nga moabot sa adlaw sa paghukom. Nga magakanayon kamo. O Dios namo, o Allah, naaman day ni mga Muslim diri, mga Bisaya nga gitawag nga balik Islam, nga misulod sa Islam nga nakabaluman day sa kamatuoran kung saan tinuod apan wa min nila suginli. Sa ato pa, masakit igsuon nga nag-antos kami sa pagsimba, pagbuhat og mga matarong, pero adunay pipila kaninyo nga musinggit og madamlag nga magakanayon. Ayaw ka na ipasulod sa paraiso, kay iyang gisigurang yang kaugalingon, kami nasayod man day sa kamaturan, nganong wa man niya kami suginli. Sa ato paigsuon mo na unang-unang nga among gilingkawas, nga ang among kaugalingon, aron dili kami pagapaninglan. Ikaduha nga among gilingkawas, nganong niya kami dini, aron mawala ang discrimination. Mawala ang discrimination tali sa Muslim ug Kristiyano. Masabtan kini mawala ka ng gingon nga interpretation, misinterpretation. Sayop nga pagpasabot, miskonsepto. Sayop nga gingon nga pagtuo. Mao na mga igsoon na among gikuan diri kay namang koy madungog nato. Nagingon ang mga Muslim kuno, kung makapatay Kristiyano, maparaiso, baka ka na mga igsoon, ayaw mo pagtuo. Dili na tinod nga ang mga Muslim makapatay Kristiyano, nga maparaiso. Ang tinod, maimpirno. Kaya nga no, gibawal sa Islam, ang pagpatay sa usa ka kinabuhi nga dili makatarunganon. Ang makapatay sa usa ka kinabuhi sa Hudyo, kinabuhi sa Kristiyano, kinabuhi sa unsa ba nga mga relihiyon o tribo, once magpatay ka sa usa ka kinabuhi nga dili makatarunganon, impirno ang imong mapadulngan. Kaya ayaw ko mapagtuo nga ang Muslim isog magpatay Kristiyano kay para maluwas. Dili kana tinuod igsuon baka kana. Mo nang gusto namo nga masayran ninyo. Mayon sila nga mo nang mga Muslim kanan tasog balbas, nagkutob, nagsutob sutana kanang tasog kanang kimon. Igsoon, dili na mo isukdanan sa pagiging Muslim. Dili sukdanan ang balbas nga taas kay Muslim ka na. Daghang mga Kristiyano pud nga taas og balbas. Unya, Muslim di kay taas og balbas. Dili na may katibayan. Kung kutob, kining kalo. Mingon ang Muslim na ako kay nagkutob. Dili tanan nagkutob, nagkalo nga Muslim. Ang Santo Papa, nagsuot og kalo. Muslim ba di ay? Dili. Apan kini gigamit lang dire sa kadaghanan ng mga Muslim identity para dali maila. Pero sa ingo nga batayan nga Muslim na siya kay nagkutob, dili na tinuod. Oh. Sa pangalan, ang Muslim na ako kay ang pangalan si Abdullah, ang pangalan si Ahmad, ang pangalan si Karim. Igsoon, dili batayan sa pangalan. Sa mga Arabo na pangalan nga murag Muslim pero Kristiyano. Dili maingo nga Abdullah, Ahmad, pero tulisan, pero anang kuan kanon nang urakot, unsa pa niya nalupig sa isig katao, dili na Muslim, dili na trabaho. Ngayon kao, na dito si Ahmad Muslim, nang nagsugal, nasa bulangan, nasa diskuhan, igsoon, para sa kasayuran, dili na mo trabaho sa ka Muslim, nga moadto sa sugalan, moadto sa imnanan, sa diskuhan, ug ubang pa nga mga dautan nga buhat, dili na trabaho sa usa ka Muslim para masayran ninyo. Kay basig da kasilingan kamo nga saingo nagaingon nga Muslim siya pero pasaway. Dili na tinud nga Muslim nga ang trabaho niya nga makahatag og kasamok sa katilimban. Kaya ang usa ka Muslim ingon sa maong propeta, al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisani wa yadi.
ang Muslim nga gingon kadtong magmalinawon ang iyang isig katao pinagi sa iyang pulong ug binuhatan. Wala siya ikahadlok, wala siya gipanaganahan. Mao na ang Muslim, pero nakasilingan ka na Ahmad ang pangalan unya ang pero dili ka katulog kay gadisturbo kanimo. Dili na trabaho sa usa ka Muslim. Kaya mo kini ang among gibarog dinhi nga para dili maapil ang mga matarong mga buotan nga Muslim. Gumikan ani nagpa-Muslim-Muslim lang sa pangalan, nagpa-Muslim-Muslim lang sa tribo. Kaya igsoon higala para masayran nato mao kini ang hinungdan na kami among gipugos. Dili basta-basta mo tinduga sa publiko. Ay nasayod kami dili tanan ang mga tao na minaw, na himuot, na mga tao nga ikaw musulti, na mga tao nga wala na himuot kanimo. Pero among giagwantan ka na kay para lang kita magkasinabtanay. Ingana mga igsuon. Sa ato pa dili sa pangalan, sa dugo. Dili po dugo. Mahimo kang Muslim kay imong dugo Maranao. Imong Muslim ang imong dugo Maguindanao, Tausug, Arabo. Walay Muslim nga dugo. Walay Muslim batayan sa dugo. Ngano man kung ma-hospital ta, ingon sa doktor, kung ikaw Kristiyano o di ba ikaw Muslim nga nasa hospital, nagingon ang doktor, ma'am, sir, ang inyong pasyente kailangan og duha ka bag nga dugo. Unya ang kwan Maranao o Maguindanao ang pasyente. Moyong ka ba sa doktor, dok? Katong dugo nga Muslim ha? Ayaw ng dugo sa Kristiyano na ba nga na? Type A, type Uroy. Type AB. Oh, mao na walay Muslim nga dugo. Para masayran. Ang ba niyo na Muslim ko kaya nga akong papa. Mao ni Maguindanao, Tausug, Arabo. Besang pangimong nga papa Maguindanao, Maranao, Tausug. Unsa ba diha nga inila nga pamilya pero ikaw yawanon man ka, dili ka apil sa gitawag nga Muslim. Kaya ang Muslim balikon namo matarong buotan, dili makahimo sa pagpasakit ngadto sa isig katao bisan pa man Christian o unsa bay yang relihiyon. Mao kana ang Muslim nga naa ang pakigdayet, naa ang pagtinabangay, naa ang pagkinaluyanay, pagsinabtanay, pagminahalay. Mao na ang giingon nga Muslim mga igsuon. Ngano nahimo man na siya nga Muslim tungod kay gasubay man sa relihiyong Islam. Kaya ang Islam pagsuko, pagkalima ug pagsunod sa kagustuhan sa Dios. Gihimo namo ang pagmasa ang isig katao, gihimo namo ang pagserbisyo sa komunidad, gihimo namo ang pagtinabangay kung sa padiha nga mga maayo for the sake of Allah, para sa Allah aron malipay ang Dios nga nagdalang kanato. Kay lumalabay lamang kita ning kalibutan na. Dili gid mapugang biyang gid nato na kining dunya igsoon kining kalibutan. O sa mga igsoon, amo kana nga para mawala ang diskriminasyon. Imagine na itawsog diya sa iligan. Mag-rent sa maong pusto kay magbikiri. May okay na ang tagiya sa pusto, 10,000 kada bulan, gipa-down siya, advance of deposit. Ingon niya, ugma, mubalik ko, sir. Ako niya tag ang down payment, advance of deposit. Bali 20,000. Unya, pag guli atong tausog, iyan giingnan na niyang asawa dahil na ko'y nakita nga pusto. May uba na niyang asawa pagka-ugma, nakakumbong, nakasutog taas ang yang asawa. Kaya mo may suot sa mga Muslim nga babae. Pag kita atong tagiya sa pusto, kay muhatag na unta siya og muhatag na sila down payment, nagkalit lagingon, sir, sorry sir, kay nanay na una. Pero wala good. Pag kita lang niya nga nakakumbong ang misis sa kauban atong nagtausog, kaya may sa kaibalo nga tausog, Muslim. Pag kaibalo nga Muslim, sir, nanay na ka rin, sir, sorry na lang, pero wala. Tungod kay iyang una-una ang Muslim dautan. Ang Muslim dili maayo. Mo na iyang nakuha sa iyang una-una. Kaya mga igsoon mo kining among gipaningkamutan nga masabtan sa kanan kay dili ta gusto nga magkayagaw dili maayo ang atong panag-uban. Kailangan magkahiusa kita kay ang Dios nga naglalang kanato ang iyang katuyuan, ang panaghiusa, pagminahalay, pagsinabdanay, o labaw sa tanan, pag-alagad kadto kaniya, nga siya lamang ang Diyos bugtong, buhi nga way kamatayon, nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga igsoon, kanang maong, sa ito pa discrimination, kanang gingon nga mga misinterpretation, lisod kaayo ka na mga igsoon, kanang pagdilit maayo nga pagpasabot. Kailangan yun nang mapasabot nato, kailangan kamo nga mga kaigsoon namong Kristiyano, kung mangutana ka mo, mahitungod sa Islam o Muslim, siguruhan ninyo ang inyong mapangutana nga dunay alamag
sa maong relihiyon. Kay basig makapangutana ka mo bulag, naduhan na mga buta. Kay wala mo kay balo, unsay ka matuoran. Kaya siguruhan ninyo katong mapangutana ninyo nga ana agyud siya sa tinuod nga pag-alagad. Igso ni Galar, bisan dinilang ko to bang ako igapamulong kay tungod kay hapon naman pod muli pug kog iligan. So inotunta kung naamoy nasabtan nini nga akong gipamulong. Salamat o dalay ko ng labang makagagaw Allah ug akong pasalamatan usab ang mga nag balantay sa balaa kahusay kalinaw tumakadtong kapulisan ug uban pa nga adunay kalambikitan naming suporta sa kahusay kalinaw ug ang atong abtikong barangay chairman ug sa nagduma din sa atong lugar sa Initaw. Daghang salamat igsoon kaninyong tanan ubos ninyong igsoon Ahmad Caballis Tarusan. Mayong hapon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah mga igsoon. Ato yung dapat na mensahe. Maanindot kung atong sukuhon. Dako kayo itong dili para ka nato. Para may bawa nato ang tinuod na pagtuan sa Islam. Dili ka ng mga nadungog lang nato. Yung paniya, kung mga tanata may tungod sa pagtuang Islam, pagtugon mga tao nga tinuod nga Muslim. Dili itong Muslim lang. Balik ko na ito mga igsoon, ang iyang ginasaysay, ang Islam nga relihiyon na nagsugo din sa maayo ug nagpadlong sa dautan. Ingon ang Allah sa walang Quran, ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingon ang labaw magahon. Enjoy what is right, forbid what is evil. Muna siya usa ka kasubuan sa Islam nga dapat ma-implement sa tinuod nga Muslim. Anang pagsubo sa maayo ug pagpadlong sa dautan. Muna siya inasugo sa labaw magahon nga mao Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una mga kaigala igsoon atong isugo mismo sa atong uwalingon ang pagsugo sa maayo. Ang pagpadlong sa dautan. Kung saan ito pagsugo og maayo sa atong uwalingon, pinaagi sa pagsunod sa kamanduan sa labaw mga gahom nga mao Allah subhanahu wa ta'ala. Adyan ato sugdan una ang atong kanang gitawag nga pagsugo sa maayo. Kung kanang gitawag nga pagpadlong sa dautan. Una-una sa atong ugalingon. Siyempre ang usa ka tawo, wala may tawo nga perfecto ning kalibutan. Puro gid masalipunon. Muna nga ang usa ka tawo kinalanggod nga ipadlong niya ang dautan sa iyang ugalingon. Ay di man na perfecto. Amo na siyang patudluan sa Islam. Dapat i-implement sa matag Muslim sa tibuok kalibutan. Nang alhamdulillah, dahil natin o kayo mga kahigalaan igsuon ang iyang ginahatag informasyon nga dili inana ang Muslim. Ang Muslim di ay atong tao nga tinuod yun nga matarong, nagbuhat kung pagkamatarong, naglikay sa mga dili maayo, tanan-tanan nga mga dautan, yan ginalikayan. Dili di matawag ang tao nga usa ka Muslim pag once nga usa ka tao nagbuhat og dili maayo. Labi na sa katilingban. Dili di na matawag ng Muslim. Ang tinuod nga Muslim atong tao nga safety ang iyang sikatawo, pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang binuhatan. Muti tinuod nga Muslim mga kahigalaan mga igsoon. Gani na panultihan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matud pa niya sa hadith ngunya nga man kana yu'minu billah in yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Matud pa sa Propeta Muhammad, kinsa man tong motuo sa Ginoo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug kinsa man tong motuo sa adlaw sa paghukom, kung wala ay maistorya nga maayo, mas maayo nga maghilom. Munang usa ka katudluan sa Islam nga higala maigsoon. Pag once ang tao nga sa huna-huna nimo nga kinahanglan nga
once nga mabuhi kang istorya, kailang i-evaluate mo daan kani ba makabenepisyo ba ang kadaghanan o dili. Dapat pununaon sa usa ka tawo. Pag once nga ang imong gipamulong nga kani makaayo makabenepisyo sa kadaghanan, ipaambit sa kadaghanan tungod kay makabenepisyo ko na sa kadaghanan. Pag ang tao nahunaan nimo kani di magidimayo nga pulong, murag makadaot kini sa akong isda tao tanan sa komunidad. Pag mahununaan nato na madili kayan nato na mga kahigalaan. Ha? Kailangan nga itigan nato atong dila. Mas maayo pa ang maghilom kumpara sa mag-istorya og duotan. Ug usa ka na nga panultihon sa propeta Muhammad nga diin ang gusto nga i-implement sa mga tao nga nagatuo kang Allah subhanahu wa ta'ala. Moto siya usa ka patudluan sa Islam. Alhamdulillah. Muna mga kahigalaan igsoon, insyaallah kaning Islam kung ato ning tagaan gid pagtagad kani siya lahom luag tayo ang eksplanasyon niini. Pero alhamdulillah dili man nato masaysay ang kinatibuk-an, at least na lang naatay gamay nga nahatag diya kanyo pinagi sa pagpaambit may tungkol sa pagtulong ang Islam. Alhamdulillah mga igsoon, hinatunta nga sa mga naghatag kaninyo o lectures dere pagpaambit diya kaninyo nga hinatunta nga inyong ginapablihan ang inyong salabutan nga inana di ang Islam nga pagtulungan. Inyong ginaabrihan ang iyong mga kasing-kasing, isabot ninyo pag-ayo kung sagid ang mga paambit sa inyo may tungkol sa pagtulong ang Islam. Alhamdulillah. Na din ako dugayon mga kahigalaan, so nato sa dili panawtagon nato ang katuwa tong mamulong inshallah. Kinsa man tong gusto nga mangutana inshallah pag humana mo diri og mga discuss may tungod sa kadaiyang topic ko nadulo mo diri ayo mo kaulaw og nami mga balasahon dinhi nga pamphlet inshallah nga makadungag impormasyon diya kanyo may tungod sa pagtulong ang Islam. Alhamdulillah ang atong pagatugon ng atong next take paambit usab diya kanyo may tungod sa Islam nga pagtulungan. Wala ko diya ang atong brother Ustad Ronald Muhammad Yunusubut. Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itong mga nagatuo nga ang mga Muslim dili magtutuo ni Kristo, isa ka na sa mga mali nga pagsabot dinhi sa katudloan sa rilong Islam. Sa katong mga nagatuo nagapalaganap sa mensahe nga ang mga Muslim kuno, ang Islam kuno, mga dili magtutuo ngadto kang Kristo. Kanay galaw gigsoon mali nga impormasyon, wrong impormasyon nga inyong nadunggan. Kundi nga naman, isa sa unang kapagtuo namong mga Muslim, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Ikaupat sa pagtuo diri sa rinong Islam ang pagtuo sa iyang mga propeta, mga mensahero. Mga isip usa ka Muslim, kaming mga Muslim, nagtuo, nagmahal 100% ni Jesucristo nga diin anak ni Maria. O sa katong mga nagatuo
nga ang mga Muslim wala nagatuo kang Hesus, sayop mali kadto nga mga informasyon. Mao nga bisag asa kaming dapit maabot sa inyuha sa pagpaabot sa mensahe sa tinud-anay nga katudloan sa Islam. Unsay dalil, unsay ebidensya namo mga Muslim nga diin kaming mga Muslim wala nagsalikway kang Hesukristo. Isa sa dalil ebidensya ni ani Higala Gigson mahitungod sa pag-ampo ni Hesus. Kung imuhang basahon diyan na ang kasulatan, si Hesus mismo nagpakita og panag-ingnan sa mga katawhan aron mo'y pagasundon sa mga katawhan. Sa kapanahonan si Hesus nagpakita og mga sumbanan, panag-ingnan aron mo'y sundon sa mga katawhan. Mao nga isa sa dalil, isa sa ebidensya namong mga Muslim nga dili kami anti-Kristo, wala kami nagsalikway ni Hesus mahitungod sa iyang pag-ampo. Ano diay? Unsa day pag-ampo ni Hesus? Unsa day pamaagi ni Hesus sa pag-ampo? Kung basahon nimo ang Biblia Higala Gigson, Mateo 26:39, si Hesus ning lakaw sa unahan og jutay og naghapa nga nagampo. Kami nga mga Muslim isip nagatuo nagasunod ni Hesus, musunod usab kami sa pamaagi sa pag-ampo ngadto ni Hesus sa Dios nga diin maghapa. Mao nga ang amo ang paghapa nga pag-ampo nga kanang giingon sa mga non-Muslim nga ang mga Muslim magtuwad-tuwad daw magampo, sayop kadto. Ngano man si Hesukristo nagtuwad-tuwad pud magampo kung imuhang basahon ang Mateo 26:39 sa iyang pag-ampo. Mao nga ang correct na term mao ang paghapa nga diin si Hesus ning lakaw sa unahan og jutay og naghapa nga nagampo ngadto sa Dios. Mao nga ang mga Muslim isip sa pagmahal namo ni Hesukristo sa pamaagi pa lang niya sa pagampo, amo ang ginasunod isip pagrespeto ngadto kaniya. Ano man, si Hesus siya man ang labing nasayod sa sekreto sa Dios. Siya man ang labing nasayod sa katudloan sa Dios. Kay ngano man, ang pagampo mangod ngadto sa Dios kinahanglan nga ang tawo mo paubos gayot ang iyang kaugalingon ipaubos ngayon ngadto sa Dios. Dili lang si Hesus maghapa magampo. Si Propeta Abraham, kung basahon nimo Juan 17:3, manghugas magampo, maghapa magampo. Mao nga ang mga Muslim, magluhod magampo, maghapa magampo, isip sa pagsunod sa mga propeta, ilakip na ni Hesus. Mao nga, ang tinuod, Higala Gigson, i-correct na mo ang mga mali nga mga nadunggan sa mga kaigsunan namong dili mga Muslim, nga diin ang mga Muslim kuno anti-Kristo dili kato tinuod. Una isa sa ebidensya bisan pag-ampo gani ni Hesus amo ang ipaningkamutan nga masunod gayud ang iyahang pag-ampo. So kung imo ang lantawon, tibuok kalibutan may tungod sa pamaagi sa pag-ampo, ang Islam lang nga reliyon ang nagsunod sa pamaagi sa pag-ampo ni Hesus ngadto sa Dios. Di ba? Mao nga dili tinodoy nga kanang inyong nagdunggan nga ang mga Muslim anti-Christ. So mas kami pa ang nagasunod gayud sa mga katudloan ni Hesus. So unsa pa man ang ebidensya namong mga Muslim nga din amo ang gisunod gihigugma namo sa Hesus. Kung imong basahon ni Higala Gigson Mateo 2:4, si Hesus diyan na nagpuasa 40 ka adlaw o human siya gigutom. Mao nga kami isip mga Muslim nga nagatuo nagasunod sa katudloan sa mga propeta, lakip na sa katudloan ni Hesus, napod may gitawag og pag-abot sa bulan sa Ramadan ang mga Muslim magpuasa usab. Ano man gitudlo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga magpuasa ang mga Muslim. Anong magpuasa man? Mando kadto sa Dios. Mao nga mando sa Dios ang pagpuasa sa kapanahon ni Hesus iyahang sunod ang mando sa Dios nga magpuasa mao nga mga Muslim tibuok kalibutan pag-abot sa bulan sa Ramadan gitawag og magpuasa. Mao nga kung imong lantawon na reliyon tibuok kalibutan Higala Gigson, kinsa kay magpuasa nga susama ni Hesus nga magpuasa. Kung imong lantawon ang reliyong Islam gayud mo pinakaduol nga diin nagsunod sa pamaagi ni Hesus. Di ba? Mao tay kaduha nga ebidensya. O nga, kinsan man ang nagkalat og impormasyon
nga din ang mga Muslim anti-Kristo, supak ni Kristo, so kadto isa na kana sa mga mali, misunderstanding nga butang-butang sa reliyong Islam. Mao nga ang mga Muslim bisag asa maabot, magpaabot sa tinud-anay nga katudloan sa Islam nga na kaninyo aron inyong masabtan gayod ang tinud-anay nga katudloan niini. So unsa pa man si Jesus kung ang taon nimo nagpataas og bungot, ang 12 ka apostoles ni Jesus kung ang taon nimo ng picture nga gitawag kuno The Last Supper, ang last nga pagpanihapon ni Jesus nga naiuban ka 12 ka mga apostoles, kung ang taon nimo na tanang mga apostoles apel si Jesus mga tag-as nagbungot, mo nga ang mga Muslim magpagtagas mo og bungot nganuman sa pagsunod to ni Jesus, pagsunod to sa mga apostoles ni Jesus, katudloan to sa propeta Muhammad. Nganuman ang pagpatagas og bungot kay galaw gisoon sa unang kapanahunan, mao katoy timaan nga diin mga maayong tawo. Diba? Sa unang kapanahunan, basta tagas bungot, isa to sa timaan nga maayo kang tawo. Si Jesus, anang mga disipulo ni Jesus tagas bungot. Sa unang kapanahunan, timaan to nga siya magtotoo maayong tawo duol sa Dios. Pero sa atong kapanahunan karon, bagong kapanahunan, makakita mo tagas bungot, ang inyong sahuna-una, delikado ni, basig manguutay ni. So kadto mga mali ito nga panguna-una. Karon sa atong bagong panahon, makita mo taas bungot, muna-una mo, basig kuha ni, busayap ni. So dili ito siya sakto. Mga misunderstanding to. Mao nga naay magpaabot og minsay tinud-anay nga nakaninyo. Diba? Mao nga dire sa reliyong Islam, ang mga Muslim magpatagas og bungot kung mutagas ang iyang bungot na depende po ni sa kaliwat. Na mga tagason bungot, dalira po mutagas silang bungot. Na po mga dili mutagas ang bungot, dili po tupugson nga magpataas yung bungot kay maglogos kay taas yung bungot, di ba? Mao nga higalaw gigsoon isip sa pagmahal na mo ni Jesus, mao kana isa sa amo ang gisunod ngadto kaniya. Og sunna kini sa last nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usab. So unsa pa man si Jesus nanudlo, kung imong basahon ang Biblia na si Jesus nag-ingon nga kung musulod ka mo sa panimalay, ignon ninyo nga ang kalinaw maana kaninyo. Basa kini diha na sa Juan, Mateo, daghang kini mga verses mabasa diha. So unsay katudloan ni Jesus? Si Jesus nanudlo nga kung musulod gani mo mga panimalay, ignon ninyo nga ang kalinaw maana kaninyo. Mao nga kaming mga Muslim, amo po nang gisunod. Inarabik lang amo. Unsa man tong inarabik amo? Moingon may nga assalamu alaikum. Ang kalinaw maana kaninyo. Musulod mi sa mga balay, moingon mi nga assalamu alaikum. Ang kalinaw maana kaninyo. Nganuman, isa ka to sa tudlo ni Jesus sa iyang kapanahunan o tudlo usab sa last nga propeta nga si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mao nga igalaw gigsoon kami sa amuang isa sa amuang trabaho nga diin pagpaabot sa tinud-anay nga mensahe sa katudloan sa reliyong Islam aron ang mga misunderstanding, mga mali nga pagsabot sa mga kaigsunan namong dili pa Muslim nga ni sa Islam inyuhang makorek o diin aron makuha nato ang kining ginatawag og pagrespetuhay sa matag usa. O ang pinaka-maayo, pinakahalangdong gayod nga diin pagtuna mo sa tanang mga propeta, nga diin ang tanang mga propeta nagtudlo, nagmando nga diin ang tawo mo ilalamang sa usa ka bugtong matuod nga Dios. Ang tanang katudluan sa mga propeta, pinakahalangdon sa tanan, nga din ang tawo mo ila gayod, musimba gayod sa usa ka bugtong matuod nga Dios. Ang pangutana, gitudlo ba ni Jesus? Gitudlo. Asa mabasa? Basahon nimo ang Biblia, Marcos 12:29. Sa lengguwahe ni Jesus nga Aramaic, Shema Israela Adonai Elohim Adonai Echad. Magpatalingog ka o Israel nga din atong Dios o sa lamang ka Dios. Tudlo ni Jesus Marcos 12:29. Mao nga kaming mga Muslim sa diin nanudlo si Jesus nga usa lang ang Dios, amo ang gituohan nga diin usa lamang ang Dios
Mao katong Dios nga gipanudlo ni Hesus o gisimba ni Hesus nga Dios kung basahon nimo ang Mateo 26:39. O alhamdulillah ikala og gisoon kami dinhi. Alhamdulillah nakabalik na usab, nakahatag og mga dugang impormasyon nga na kaninyo o kami mo ang Al-Jalal Salid of Bufanin Incorporated nga makita ninyo among main office sa Iligan City sa Palao Extension, unahan sa Landbang, Padulong City Hall. Main office namo sa Iligan City, kung kinsa katong mo eskwela sa mga Arabic, diana sa mga opisina, kinsa katong magpakasal sa Islam, magpuhag mga certificate, diana sa among sa among opisina. Kung naamay dagang branch sa among opisina, like sa Cotabato City, Cotabato chapter sa among opisina, Tawi-Tawi chapter o Pagadian chapter. O alhamdulillah, dinhi na lang taman mo ninyong igsoon sa Islam, Muhammad Abu Bakar, filosofo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga igsoon, alhamdulillah, siguro nindot tayo ang gihatag na mensahe sa tugsod ay sa tugsod sa kapalit Islam, usa ka Bisaya, dili to siya Maranao kundi Bisaya to siya nag-Muslim. Nindot tayo ang iyang mensahe kay may tungod ka to sa ang Jesus. Ang tinuod yun ay nagsunod o nagtuman, kulang tao na to, kamo na'y mag-unahuna, kulang tao na to, makita agad na to sa Islam nga pagturuan. Matod pa sa itong speaker, kulang tao na to, kung yung sa ni Jesus ang sa pagsimba, naidako ay ebidensya mismo mabasa na to sa New Testament nga si Jesus, mabasa na to sa Matthew 26:39, nga naglakaw siya sa unahan, o nag-ampo o naghapak. Yang gi-clarify nga, sa to pa, ang nagtuman hangtod anak karon nga pagturuan, wala ang gawas lamang sa Islam. Ang pagpatubog belbas, makita nato na sa mga kamusliman, nakita nimo ng mga nagpabalbas. Tungod kay kasumuluan gyapon na sa propeta. Isulog gyapon na sa Islam. Walang tao nato kung mag-get ang mga Muslim, mga hayop katahuran, matutpataw sa speaker, naghanda po mga ebidensya sa Biblia nga ang pasabot sa ang kalinaw manaaka nimo, alisir ka musulod sa mga panimalay, sa Arabic pa, gitawag siya, Assalamu alaikum, ang kalinaw manaaka nimo. Sa ato pa, sa unang panahon, ang katudluan sa mga propeta, wala na sila nag-ingon nga, kung mga katahuran, mayong ugto, mayong hapon, mayong gabi, wala, di nga na ang agitudlo sa mga propeta. Kundi ang itudlo sa mga propeta, sa panahon ni Moses or Abraham, kahibro man lang pinulungan, doon sila, Shalom, Shalom alaikum, ang kalinaw manaaka ninyo. Sa panahon ni Jesus, kay Aramaic, Salim, Salim alaikum, ang kalinaw manaaka ninyo. Sa panahon ni Muhammad, kay Arabic, Salamu alaikum. Actually, kung tunan nato ng mga pinulungan, gitawag silang Semitic language. Mga pinulungan nga din, magkasinabtanay nga pinulungan. Amo na ang pinulungan nga din, ginamit sa mga propeta, kay dito man sila lumulukyo sa Middle East lugar. Allahu Akbar. Hinatunta nga katong mga mensahe nga ipinapaambit sa itong mga speaker, inshallah nga unta nga nakatag sa inyong katinawan. Nabila nga itong pagkatagon usab ang atong soul, ang atong last na speaker, si Brother Ustad Abdurrahman Guro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. So magtatagalog po tayo para mas magkaintindihan po tayo. At maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa ating lugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatiran sa Islam. O mayong hapon sa ato ang tanan na naadiri sa Dakbayan o naadiri sa atong tugkaran diri sa Ingitaw Public Market. Okay. Bilang panghuli ay gusto ko lang po na i-remind kayo sa isang bagay na kinakailangan ng tao.
ang kaalaman. Kailangan po natin ang kaalaman. Kung nakinig po tayo dun sa mga naunang speakers, ay napakalinaw na pinaalam nila sa atin, ipinarinig nila sa atin kung ano ba talaga ang Islam. Kung sino ang mga Muslim, ano ang ibig sabihin ng Muslim, at ano ang pagkakaiba ng Muslim at yung tao. Okay. Kapag ang Muslim na tinawag mo, ayun po ay hindi lingwahe, hindi po ito isang grupo ng mga tao, bagkus ang Muslim po ay saklaw nito ang lahat. Kumbaga tanan ay pasok dito, Amerikano man ito, Arabo, Pilipino man ito, o Bisaya, Tagalog man ito, o Bisaya, o Maranao man ito, basta kanyang isinusuko ang kanyang sarili sa nag-iisang Diyos, yan po ay hindi po yan gagawa ng mga bagay-bagay na may kahalayan o karumalduman o konektado sa paggawa ng kasalanan. Dahil siya po ay may takot sa tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod niya sa lahat ng pinag-utos ng tagapaglikha at pag-iwas niya sa lahat ng pinagbabawal ng ating tagapaglikha. So ngayon po ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kaalaman patungkol sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. Patungkol po sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. Dahil alam natin ang pagkalikha sa atin sa mundong ito ay obra ng iisang tagalikha. Hindi maaari ng mundo na ginagalawan natin ay iba-ibang Diyos ang lumikha. Hindi maaari na ang mga tao na nakikita mo sa paligid mo, mas gwapo ka man sa kanila, dahil siyempre, o mas maganda ka man sa kanila, ngunit magkaparehas kayo ng imahe. Kung nasaan ang yung ulo, doon din nakalagay ang kanilang ulo. Wapa kay nakitaan nga tao, nang yung ulo nasa yung paanan. So wala po tayong nakita na may baliktad ang pagkalikha dito sa mundong ito. Ito ay isa sa palatandaan na ang lumikha sa mundong ginagalawan natin, ang lumikha sa mga tao ay iisa lamang. Kaya't marapat lamang na iisa lang ang Diyos na sinasamba natin. Marapat lang na iisa lang ang relihiyon na ating kinikilala o pamamaraan ng pagsamba sa Diyos na ating ginagawa. At ang pamamaraan ito at ang pagkilalang ito sa Diyos ay hindi po ito dapat mailalayo sa pagsamba ayon nga sa narinig natin kanina ng mga propeta o pagkilala ng mga propeta sa Diyos. Dahil yun ang dahilan kung bakit nagpadala ang ating tagapaglikha ng propeta o nagpadala ng sugo para po ipaliwanag sa atin, para ipaalam sa atin, para ipakilala sa atin ang ating tagapaglikha at upang ituro sa atin kung paano tayo magiging mabuting tao. Dahil ang ating tagapaglikha ay siya po ang lumikha ng buhay at kamatayan upang tayo ay kanyang subukin. So dahil ikaw ay sinubok dito sa mundong ito, siya po ay nagpadala ng propeta upang magkaroon ka ng gabay kung paano mo siya sasambahin. Siya po ay nagpadala ng propeta o mga sugo para makilala mo ang lumikha sa iyo. Dahil hindi po natin naabutan ng pagkalikha kay Adan. Hindi po tayo pinanganak kagad nung likhain ng ating tagapaglikha si Adan. Dahil meron pong proseso ang pagkalikha sa tao dahil tayo po ay itinaas ng ating tagapaglikha. Kanya pong binanggit sa banal na Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. At aming itinaas ang antas ng mga anak ni Adan, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kanyang ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang kahuli-hulihang propeta. Aming itinaas ang antas ng mga anak ni Adan, at amin silang binigyan ng kaharian sa kalupaan at karagatan. Tayo po ang namamahala sa karagatan at kalupaan dito sa mundong ito. At tayo po ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kainaman. At ang kainamang ito ay yung pagiging isang alipin mo na ikaw ay kumikilala sa nag-isang Diyos o pagiging isang tao mo na may misyon sa mundong ito at yun ang sambahin, sundin, isuko mo ang iyong sarili sa iyong tagapaglikha. At ang pinakamainam na biyaya ng ating tagapaglikha ay ang kanyang gabay sa tunay na reliyong kanyang ibinaba sa mundong ito, ang kanyang itinuro sa mundong ito, at yun po ang Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Katotohanan na ang tanging reliyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanging reliyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom ay ang Islam. Wala na pong ibang reliyon na makakapasa
sa araw ng paghuhukom maliban lamang sa Islam. Ito ang relihiyon na kung saan sa pamamagitan nito ay natawag si Noah na isang baliw. Ito ang relihiyon na sa pamamagitan nito ay si Abraham ay itinapon ng Haring Nimrod sa apoy. Ito ang relihiyon na kung saan nagawang si Moises ay itakwil, umalis sa kanyang lugar para lamang mapangalagaan ito. Ito ang relihiyon na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay halos pawisan na siya ng mga dugo, halos magkadugo-dugo na lahat ng kanyang katawan. Ito po ang relihiyon na sa pamamagitan nito ay si Jesus ay hinabol ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Ito po ang relihiyon na sa pamamagitan nito ay may napakaraming propeta na pinili ang ating tagapaglikha upang ituro sa sangkatauhan. Mga kapatid, ang ating tagapaglikha ay iisa lamang. Ang pamamaraan ng pagsamba sa Kanya ay iisa lamang. Ang mga mensahe ng Kanyang mga propeta ay iisa lamang. Hindi naging dalawa, hindi naging tatlo, o hindi naging scrambled egg. Bagkus iisa lamang po ang mensahe ng ating tagapaglikha at Kanyang sinabi sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sa malapit itong kahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, wala kaming ipinadalang sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, dahil hindi lang po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mensahero na kinikilala ng mga Muslim. Bagkus siya po ay panglima sa mga piling mensahero at siya po ang kahuli-hulihan sa libu-libong mga propeta na pinili ng ating tagapaglikha mula sa mga tao. Annahu la ilaha illa ana. At ang dahilan kung bakit sila pinili ay ibalita sa kanila sa pamamagitan ng revelasyon na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa ating tagapaglikha ang Allah. Fa'budun, kaya't atin siyang pag-alayan, pag-ukulan ng pagsamba. So yan po ang dahilan kung bakit may mga propeta at yan po ang iisang mensahe na dala-dala ng mga propeta, ang kilalanin ng nag-iisang Diyos at sambahin ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. Kaya't kapatid, bilang panghuli ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit din sa banal na Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit itong kahulugan, at kami ay pumili o humirang o nagpadala ng mga sugo sa bawat nasyon. Nasyon. Ibig sabihin ng nasyon, mayroong nationality. Kapag may nationality, may lingwahe. At kapag may lingwahe, ibig sabihin, ang pinadalang mensahe sa kanila ay ayon sa kanilang dila. Ipinadala si Musa alayhi salam na isang Hebreo sa mga tao na nagsasalita ng Hebreo. Ipinadala si Isa al-Masih o kilala mo sa pangalang Jesus o Jesus sa lugar na ang mga tao dito ay nagsasalita ng Aramaic. Pinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Arabo ng kanilang salita ay Arabic, na ayon nga sa ating kapatid kanina ay sinabi na Semitiko ang mga lingwaheng ito. Okay, ano ba yung dahilan kung bakit pinadala ang mga propetang ito na ang kanilang lingwahe ay hindi Griego, hindi Latin, hindi English, o kung ano mang lingwahe na nababasa natin sa panahon ngayon o nalalaman natin sa panahon ngayon? Ani abudullah, upang sambahin ang Allah. Dahil yan po ang pangalan na pinakilala ng ating tagapaglikha sa kanyang mga propeta. Simula kay Adan, o bago pa man likhain si Adan, pati si Satanas na iyong kalaban ay alam niya ang pangalan yan. Ayan po ang pangalan ng Allah. Ang Allah. An ya'budullah wajtanibut taghut, at upang iwasan po natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po yung dahilan kung bakit nagpadala ng propeta ang ating tagapaglikha. Dahil ang tao o ang insan na mula sa pagkalimot
ay nakakalimutan niya ang kanyang purpose sa mundong ito. Makakita ka lang ng, bibili ka lang ng pansit sa palengke, may nakita ka lang magandang bagay, ay nakalimutan mo na pansit pala yung bibilhin mo. So kaya kailangan mong padalhan ng propeta upang ikaw ay ma-remind sa iyong purpose dito sa mundong ito. Na wala ka na, hindi ka nabuhay sa mundong ito, maliban lamang na sambahin mo ang lumikha sa iyo. Kaya't bago ka pa man abutan ng kamatayan, na sobrang takot mo sa Kanya, ay iligtas mo na ang iyong sarili mula sa apoy ng impyerno, na ang dahilan ng pagkahulog mo nito ay dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o pagtatambal sa Diyos. O dahil sa paggamit mo ng buhay mo sa hindi dapat nito paggamitan o pag-alay mo ng pagsamba sa hindi karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba. Ang ating pagsamba ay gawaing sagrado at ang gawaing sagrado ay dapat inaalay lamang sa ating tagapaglikha upang ating mailigtas ang ating mga sarili mula sa apoy ng impyerno. Kaya't kung gusto mo ng paraiso, sambahin mo ang Allah. Ang Allah, ang Diyos na sinamba ni Isa al-Masih o Jesus, ni Moises, ni David, ni Solomon, o ni Abraham, ni Isaac, ni Ismail, ang lahat ng mga propeta ng ating tagapaglikha at lahat ng naniwala sa mga propeta ng ating tagapaglikha simula pa sa panahon ni Adan hanggang sa gunawin ng mundong ito nang sa gayon ay makamit mo ang kaligtasan. Wala nang ibang kaligtasan maliban lamang sa gabay ng ating tagapaglikha at wala nang mas mainam na gabay maliban lamang sa gabay ng mga propeta ng ating tagapaglikha. At ang pinaka nakakatakot na gawain ay ang mga gawaing nakikita natin na ito ay bago, moderno, at ang lahat ng mga bagay na binago sa relihiyon ng ating tagapaglikha ay kaligawan, at ang lahat ng kaligawan ay magdudulot ng pagkahulog sa impyernong apoy. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maraming salamat po sa ating lahat. Magandang hapon po, initaw. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah, Ustad. Mayong natunta nga na inasabtan ninyo sa ipambit sa itong katapusang speaker, Ustad Abdurrahman Guru. Alhamdulillah. Sa dili pa ta manamilit, insyaAllah, katagtag bisag 1 minute lang, basig na inyong mga pangutana, mga kahigalaan, mga igsoon, may tungod sa ina-discuss sa mga speaker, related lang sa ilang mga topic na ilang gina-discuss karon mga oras. Alhamdulillah. Last 1 minute, matag ng tigalaan, deserve may manamilit niya kaninyo. Punta na diya, si Prosto. Sige, pangutaan yun. Sige, pangutaan yun. Parang gusto siguro ni pangutaan na ba? Sige, pahinsa ka ng hilig ba? Ng hilig ni mo, sa hilig ni mo diya. Nang pati sa bautismo, unsa gitara gyud ko alaw sa bautismo. Kanang bunyo ba? Sa punta na, sa? Pila unsa gitara nga mo alaw sa pagbautismo sa tao. Unsa mo bautismo ba? Sa Islam, wala may bautismo sa Islam. Pero sa inyo? Apay, ang pangutan nimo nga, motuo ba ang mga Muslim sa gitawag nga bautismo? Ala, ito mga na, pwede yan na. Wala mo bautismo. Wala, may tungod sa bautismo. Ang kuan na tubag ana katong mga Kristiyano kanang mga ang puta na. Dito man mo mga Muslim. Oh, dito kay mag-shahada lang, tawag nga shahada kanang magsaksi lang ba, mag-declare lang ka sa magalingon muna sa Islam. Manumpa lang nga Muslim na ka. Ana ra, dili bautismo. Lahi man bautismo kanang gitawag nga shahada. Ang pangutan na kung nabay bautismo sa mga Muslim ano noon. Pwede nato na ko. Nabay pangutana. Dili. Ato lang. Nabay bautismo sa Islam. Ira. No. Natay naipangutana sa tungson ng dila kung pangutana kung nabay ka nang gitawag nga baptize sa Islam. Ustad, nabay bautismo. Wala ba baptize? Baptize pa ng bautismo. Mayong hapon, bro.
Wala pong kung ang katanungan ay meron bang bautismo, no? Bautismo sa Islam. Wala pong bautismo sa Islam. Hindi po kailangan sabihin sa iyo na yung ganyan hawakan ka sa ulo, di sasabihin sa iyo ngayon na isa ka ng ganap na Muslim, hindi po. Ang gagawin po natin ay kung gusto po nating mag-Muslim, ay sasaksiyan lang po natin yung katulad ng pagsaksi ng mga tao doon na naniwala kay Jesus. Nasasaksiyan mo na walang ibang Diyos, na karapat dapat sambahin maliban lamang sa tagapaglikha, at saksiyan mo yung propetang nandoon sa henerasyon mo, yung pinakamalapit na propeta sa iyo, na siya ay sugo, minsahero na yung tagapaglikha. At yun po yung susi ng pagpasok sa reliyong Islam. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang inutusan niya si Mu'adh bin Jabal, isa siya sa mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, innaka ta'ati ahla kitab. Katotohanan na ikaw ay darating sa mga pinadala ng kasulatan. Ang mga pinadala ng kasulatan, yung mga Kristiyano at mga Hudyo. Bakit? Kasi sa kanila nagmula yung mga propetang 4 na nagdala ng kasulatan. Ibrahim, si David, si Moises, at si Isa al-Masih o si Jesus. Na sila po yung nagdala ng Ebanghelyo, yung Torah, na nakasulat sa mga lingwahe mismo nila. So, ayun po ay, ang sasabihin sa kanila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. So, yun lang po yung paraan ng pagpasok sa reliyong Islam. Hindi mo na po kailangang meron pang mga ritual na pagbautismo. Okay. So, if you want, kung gusto mong pumasok sa Islam, so, lalapit ka lang kay Imam, at ikaw ay magsasabi na, Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos, na karapat dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugong pinadala. So, yun po. Ganun po kasimple yung pagpasok sa reliyong Islam. At wala rin pong hinihingi sa iyo na bayad. So ito po ay libre. At ikaw po ay kahit saang mosque, pwede ka pong pumunta. You are welcome in every places. Basta po may Muslim na lugar, may makita kang masjid, ikaw po ay welcome. Hindi po isang simbahan lang yung pwede mong puntahan. Wala pong membership sa Islam. Okay, nawa po ay nasagot yung katanungan. Pista? Magpista? Ikaduha nga pangutana, ang Islam ba daw, ang Muslim ba daw magpista? Pista bro? Pista? Okay. Okay. Kung ang pag-uusapan natin is yung pista, yung original pista is dahil sa isang santo, di ba? Pagdating ng isang santo. So ito po ay sa Islam. Ang pananaw ng Islam sa pista ay ito ay konektado sa pagtatambal sa Diyos. Okay. Kung maggasto ganit pa sa Islam, kung ikaw na Muslim, maggasto ka ng pera mo o gagamitin mo yung lakas mo, bakit hindi mo gamitin sa Diyos? Bakit gagamitin mo sa isang kapwa mo tao? Alam mo, kahit santo yun siya, ay nagkamali rin yun siya noon. At patay na yun siya. So yun po ay pagtatambal sa Diyos. Ngunit meron po tayong tinatawag na Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ito po ay Eid na kumbaga festivity siya na hindi po siya pista. Pagsasaya siya ng katulad ng Eid al-Fitr, pagkatapos ng Ramadan, nag-ayuno tayo ng isang buwan. So syempre, nakumpleto natin yung pag-aayuno. Then pagkatapos natin magsala ng Eid al-Fitr, then magkakaroon tayo ng kasiyahan. At ang pangalawa is yung Eid al-Adha. Yan po yung pagsunod sa gawain, yung ibada na itinuro ng Diyos kay Abraham, na yung pagkatay. So dyan po, nagkakaroon tayo ng udhiyah. Pagkatay ng mga kambing, or baka, o kamelyo, na kung saan, sa loob ng 3 araw, nagkakaroon tayo ng festivity. Nagsasaya po yung mga Muslim. So yun lang po yung dalawang festivity, hindi po yun sa festa. Okay. Okay, salamat. Siguro tinaw para sa imo, mga utana. Alhamdulillah. Ito utana na lamdagan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, karon mga kayalaan, manamilit na ang grupo sa Al-Dals Asalay, the good continue. Inshallah, next month sa ating Wadare, once a month in Wadare, inshallah. Salamat diyay sa mga higala, mga igsoon, nga din, nga naminaw sila sa karon kapunon, may tungkol sa pagtulungan Islam. Salamat sa inyo diya, mga brothers and sisters. O, pasalamat usap kita sa atong ang tugturog, atong amigo.
Police, Sir Emmanuel Soriano. Salamat kayo, sir, sa pag-analyze sa mga programa. Tawakan ko na lang.